Mapagpalang araw sa mga OFW, mga kasolo. Umpisa na naman tayo sa araw-araw na pamumuhay. Pagising, kailangan silipin kung anong magagawa habang natutulog ang pasyente. Ihanda muna natin ang makain. Pero kumain na tayo, syempre. Along the seven seas.
habang tulog pa si Lola, prepare na natin yung breakfast niya. Ganito siya. Ito, beans. Beans with the parsley, coriander, tapos may onion and garlic, salt and pepper. Mamaya piprituhin ko yan. Lalagyan ng itlog. Habang tulog pa siya. I-prepare natin yung ano niya, almusal. Lagay muna natin sa ref. Para hindi na mamaya lagyan natin ng slice of salmon, tsaka yun they call this taamiya later. Okay, kasi hindi siya kumakain ng pagkain galing sa labas. Kailangan lahat gagawin mo. Noon tinuro niya sa akin lahat, kaya ngayon alam ko na lahat ang paborito niya, ang gusto niya. Natuto ako sa kanya gumawa ng malakaya soup, saluyot soup. Tapos yung ginagamit dyan is ang soup na ginagamit yan, sabaw na ginagamit is galing sa pinakulong buto-buto ng manok. Ito ay buto-buto ng ng beef. Itong puti, itong maputi ay buto-buto ng chicken. Para sa mulokaya soup. Diba? Habang tulog pa siya, prepare ko na lahat para pagising niya wala na akong magawa, parang bata, aalagaan. Prepare natin chai. Need to drink chai. Okay, ito yung daily routine ko. Pero anong oras na? Almusal niya minsan alas 5, alas 4. Kasi sa gabi kami gising. Sa gabi siya gising. Parang bata. She going back to her childhood. Like a baby. Kaya puyat din. Pero makabawi din. Pag tulog siya, tutulog din ako. Nakabawi ng tulog, unahan ko siya magising para may ihanda lahat ng niya, almusal, pati lunch. Yung lunch niya ngayon alas 12 ng hapong gabi, pero pinay-prepare ko na kasi pagising siya kailangan doon ka na lang sa tabi niya, kasi ikaw na yung kamay at paa, diba? Kakat natin itong pineapple so makakain din. Ayan, stand. Mahirap palang stand. Ito, gagawin ko tong ala Senyor Pedro. Mamaya bababad ko yan mag 12 hours.
taamiya. Mamaya papakita ko sa iyo paano ito gawin. Yung yung finished product ng taamiya. Yan, prepare natin kung anong kailangan para sa taamiya. May itlog, tsaka sesame seeds.
Tikman natin. Tamis. Tip ko lang sa mga OFW dito sa Saudi. Pag pinatrabaho kayo sa kusina, ganyan, subo-subo man kayo para hindi kayo nagugutom. Diba? Kung napakahigpit, may bulsa mga uniform nyo, lagay nyo dun sa bulsa. Pagpunta nyo ng CR, subo kayo. CR nyo siguro, sarili nyo naman. Kaya malinis. Diba? Para-paraan lang, para hindi magutom. Dito lang ngayon sa building namin. O, araw-araw may ulam ako dito. Filipino food. Mabigyan ko kayo. Diba? Kasi ako din, sinisita din ako dati. Every time they show me I'm eating. Sabi ko, how can I work if I am hungry? Tapos, sinita naman ako. Everyday rice daw, everyday rice. I'm sorry. Because rice is my energy, o diba? Ngayon yung kami pakainin na let me go. Very simple. Ngayon sa amin, search another one to replace me and let me go. Very simple, no stress. Pag nasa kusina kayo, mga OFW, subo-subo pag may time. Sabihin, napakahigpit. Bakit yung amo hindi natutulog? Hindi ba sila natutulog? Nako. Lagay ka sa bulsa. Kahit isang saging, hati-hatiin mo, magkasya sa bulsa mo. Diba? Para-paraan lang. Kasi naranasan ko din yan. Sigaw-sigawan ka. Pag sinabi, dati naranasan ko yan, I will cut your salary. Cut your salary. No need to cut. Cancel me. So that you don't have stress for me. Sorry for them. Huwag ka matakot magsagot-sagot basta nasa tama ka. At number one, panghawakan mo, wala kang ginagawang labag sa batas nila. Diba? Hindi ka nagnanakaw sa loob ng bahay especially. May laban ka, diba? Kasi nasubukan ko yung lumabas ako, hindi ako nagpaalam. Lumabas na, bumili lang dyan sa tindahan. Sinigawan ako ng isang anak ni Lola noon. Next time, if you go outside, I will call police to catch you. Huh? I'm not afraid. I will ask the police what's my violation. Baka kayo ang ma-violate. Kasi di kayo nagbibigay ng day off. Diba? I'm not afraid. Ang tatakot sa wala kang ginagawang labag sa kontrata. Diba? May mga mahigpit talaga, mahigpit. Hindi daw makakain. Nakita ko yun sa sa embassy. Naghihintay ako may hinihintay akong papel. Tapos yung katabi ko, namumula ng mata. Kasi ang aga pa nila doon, ang layo daw nila sa probinsya.
Di pa daw siya kumakain. Ay, gutom na daw siya. Sabi ko, kumain ka. Sabi, hindi, nandiyan sa likod ko, amo ko, anak ng amo ko. Nakabuntot, ha? Kahintay ka dyan. Binilang ko siya ng drinks, pineapple juice, tsaka isang biscuits. Sabi niya, hindi pwede. Kasi pag magagalit daw, hayaan mo magalit, basta busog ka. Tapos inarabi ko siya. Nandiyan daw sa likod niya ang driver. Ang naghatid, anak ng amo niya. Pagalitan daw siya. Hayaan mo pagalitan ka, basta busog ka. Binuksan ko yung drinks, tapos biscuit. Sabi ko, kumain ka. Iinarabi ko, haram. Kamsaa yung dahil tama ako. Muharam. Nakita ko yung anak ng amo niya lumabas. Sabi ko, kumain ka na. Kaya mo pagalitan ka, mamaya. Basta busog ka. Ganun lang. Kasi, mga Pilipino dito sa building na kasambahan yung anak ni Lola, may pagalitan ako. Huwag daw ako bigay doon ng pagkain sa mga kastulong niya kasi pwede na naman daw magluto. Inaumay na nga itlog manok. Pero thanks God may itlog manok sila. Ako dito, lahat ng Filipino food naluluto ko. Kaya sobra-sobra, binibigyan ko naman sila. So, di ba? Kaya pinapagalitan ako. Sabi ko, sinasagot yung amo nila. Hindi nga nila maluto yung kasi naaamoyan ka. Kahit na, huwag kang magbigay doon. Pero di pa rin ako tumitigil, naawa pa rin ako sa kanila. Palihim ko silang binibigyan palagi. Kahit pinapagalitan ako, basta busog, di ba? Kaya mo magalit yung basta busog. Dito hindi naman nananakit, bunga nga marami. Lumaban ka, basta nasa tama ka. Basta wala kang ginagawang masama. Huwag ka matakot. Kasi hindi sila ang hari na dapat mo katakutan. Tsaka kahit hari siguro basta wala kang nilalabag sa kontrata, sa batas nila. Huwag ka matakot. Kahit dyan, may bulsa mo. Yung sa mga OFW na nabukutungan, ewan. Pinukusan ka sa kusina. Naku, pasiguro ka na. Sige, nasubo kapag nagtatrabaho. Kung may bantay naman lang dyan sa kanya, o bakit oras-oras ba nakatingin sa'yo? Hindi. Pag nalingat, sige, bulsa ka ng mga subok mo dyan. So, gaya nito, cucumber lang, pwede na. O, di ba? Cucumber lang, pang padipas na to. Gutom mo, healthy pa. Dito kayo apply. Mabungang dito pero hindi sa pagkain. Hindi sila madamot. Ako dati, ito yung pintuan namin. Bahay namin ni Lola. Pagpasok nila, kasi nakikita ako dito. Yan. Kita ko dito mga anak ni Lola mamaya. Ito sa tas kwarto namin ni Lola. Pagpasok nila, nakikita nila ako. Kumakain. Every time I saw you are eating. Yeah. I ate. So someone give me food. Yung anak mo, yung kapatid mo, hipag mo. Binigyan ako. Harap naman kung itapon ko, di ba? So I will eat. Napigil din. Hindi naman sila nagtatalong na.
Kasi marami ako isda, binibigyan ko yung mga katulong nila. Pero luto na, kainin na lang. Pagalitan ako. Huwag ka nang bigay-bigay yung pagkain nun. Tapos lagi ng isda niluto. Hindi ako nagluto, binigay sa akin ng hipag mo. Kailangan naman ang dami nito, itapon ko. Ang haram, di ba? Kain ko na lang sa mga katulong mo. Sabi ko naman doon sa baba, habang tulog pa yung amo, kumain na kayo. Buksan nyo yung aircon, buksan nyo yung bintana, kayo magpausok na kayo din ng bukor. Para hindi niya maamoy pag nagising siya. Lalo pag isda, takpan nyo ng kanin. Di ba? Para-paraan lang. 10 years na ako dito. Lagi yan sila nagagal. Bigyan mga katulong na. Sagot ko lang, type. Yung pagtalikod nga, bigay pa rin ako. Sabi ko dun sa mga kapwa ko Pilipina. Ayan mo yun, pagalitan kayo. Bago sa kabilang, basta busog tayo. Di ba? Kung marami makain, may prutas, may mga biscuit, may milk. Doon sa mga bahay-bahay dyan. Pag nagutom ka, inom ka isang basong milk, fresh milk. Pag nagutom ka, kain ka ng isang prutas mo. Gusto pa dahil nila kanin. E di agahan nyo magising habang tulog pa yung amo, luto na at kain na. Ganun lang, technique dyan. Lola noon, napakahigpit din. Pero inuunahan ko siya, bakit? Trabaho ka lang. Bas syokol, mga piakil. Haba. Sa cucumber lang, busog ka na. Di ba? Ganun daw. Pausap ko dun sa embassy. Binabantayan sila, tsaka yung kusina. Pagtapos na trabaho na nilalak. Grabe na. Sabi ko, pag nalingat-lingat, siguro ka, mag-stock ka pagkain doon sa kwarto mo. Tubig ka, kahit tubig daw. May limitasyon kasi ang lugar is probinsya, bundok. Pinibili tubig. Kaya pa siguro, gawa ka ng paraan. Habang tulog, bakit di yan natutulog? Inilalak daw ang kusina. Pag pinalinis ko ng kusina, pasiguro ka, takbo ka muna saglit sa kwarto, may bit-bit ka kaagad, tubig o ano. Ginagawa ko to paborito ng matanda, di ba? Ano to? Beetroot. Beetroot, iboboil lang siya, boboiling beetroot siya. Yung gusto niya yung texture, hindi malambot. Hindi siya malambot. Gusto niya. Pag nalaga mo siya,
Lagyan mo ng black vinegar, salt and pepper, tsaka fresh na bawang. Yun lang. Buti na ngayon, hindi na sila mahigpit. Yung unang higpit din. Marasin ako. Hindi ako nananahimik. Nagrarason ako basta nasa tama ako. Kasi ang hamon ko lang kung ayaw nyo sa akin, let me go. Paalisin nyo ako. Ganun lang, kasimple. Hanap kayo iba. Ganun lang. Naranasan ko din yung naranasan ng mga OFW, lalo na sa bahay ang trabaho. So, nandyan pa yung hanapan ka pa ng kayamanan nila. Naku, huwag ka matakot. Basta alam mo sarili mo, wala kang ginagawa. Pa-check mo yung kwarto mo. Pag wala kang nakita, hamunin mo. Now, I need to go. Let me go. Very simple. Very easy. Habang tulog pa mo, kain kayo. Subo-subo kayo. Kung anong makain dyan. Subo dyan. Kahit tubig. Para hindi na kayo magutom. Pag natulog yun, tumira na kayo na kung ano-ano. Yan mo sermonan basta busog. Pero may nananakit daw talaga. May nananakit. Ayan naman. Yung hamon ko dito noon. Huwag nyo lang dadampi yung kamay nyo sa katawan ko. Ay. Sige. Kasi magulang ko nga, di ako sinasaktan. Di kayo ang magulang ko, kaya huwag niyo ako saktan. Diba? Tara, kain. Tsaka sekreto lang, gawin nyo lang yung the best trabaho. Kung anong gusto nila, sundin nyo lang. Pero about sa pagkain, luto, ganun na lang. Kung pahintayin kayo ng oras ng kainan nila, pakatapos sila kumain, sa kayo makakain, ay hindi. Habang tulog pa silang, subo-subo na kayo. Kasi kung pagising nila, hindi ka na makasubo. Hintayin mo na sila katas kumain sa kayo kain. Please, busog-busog na kayo. Kaya kahapon, luto ako munggo, diba? Sabi ko, sino may gusto umakyat, yung nakakuha yung iba. Ano hindi makaakyat, sorry na lang. Diba?
May hipon. Tsaka kalabasa. Tsaka walang dahon ng malunggay or minsan may malunggay ako dito. Walang dahon ng malunggay, walang dahon. Nilagay ko yung jarjir. Diba? Isda, diba? Sikreto ko pa dito isda ko. Kahit nagreklamo sila ng bakot daw ng bahay namin. Ay. Bahala kayo dyan magreklamo ng bakot ng bahay namin. Everyday fish daw. Bahala kayo dyan mag-amoy-amoy basta ako nakakain. Sikreto ko lang dyan. Sarado ko mga pintuan. Buksan ko aircon, buksan bintana. Ganyan. Sarado pintuan. Habang tulog si Lola. Tapos buksan bintana. Tapos piprito na ako niyan. Diyan. Tapos habang nagpiprito, nagpapakulo na ng pangpabango. Ito, pinapakulo ko to. Lagyan mo ng ano yan, ng cinnamon. Pag nagluto kayo ng isda, habang nagluluto, nagpapakulo na rin ng tubig. Doon, katabi ng prinito. Tapos lagyan nyo ng mga balat na ito, cinnamon, tsaka vanilya. Konting vanilya. Yun. Ito sikreto. Para walang ano yung bahay. Piniprito kayo isda, di ba? Pinipreser ko yan. Kasi pag nag-prito ako ng isda, nagpapakulo na ako ng pabango. Para pag nagbisita mga anak ng lola sa gabi, kunti na lang maamoy nila. Ang maamoy na nila yan. Parang nag-bake ka ng ano, tinapay sa bango niya. Natatakpan na yung amoy ng isda, di ba? Naamoy pa rin nila konti dito sa kusina. Pero hayaan mo yan, mangaw-ngaw basta nakakain ka. Sa busog. So much. Okay. Yeah. She likes it at night. I have masaang soup okay? Very so. And I prepare puree because Karam asking me if there is puree. Okay, do it. I prepared yesterday. This is Okay, make now, now. Make it after tell you in 1 hour it will be ready. type. You remove sipap. Pintasahe. Eh? Pintasahe. Ito shoot, mister. Gusto niyo? Wain. Ya. Diyan. Ito chilo da jihaz. Eh? Ito chilo jihaz. Le. Yes, Gusto mo yan? Yes, chilo. Isok na. عشان جهاز ده كويس حق انت صدرك اوكي Big or not? مستر داد Mr. Big? اويل Yeah.
أيوة تقول أنت نايم عشان أسود الغرفة أسود عشان الغرفة أسود تقول أنت نايم أنا تقول أيوة هو nothing عشان I check you before you are sleeping. Okay, I prepare your breakfast already. You eat breakfast now. Ako di futur. Futur. Ano ba kadahin-dahin sa atalata? Asur. Lisan tama ako. Isa. Sani. كل ده عشان اخد الفكرة البازول الديسيبلين حفاظة مليان يصح لي يحصون حفاظة مليان ساعة طيب اخذ اول فطور بعدين انا اشيله ده حفاظة ساعة ناس على عزة لا مو في احد كمان بس مستر وايد جاب خالد لا ما يجي شوفي دحين الساعة 3 متداول في منطقتنا ويتداول في الأسهم الأمريكية. مشكلة فارق الوقت هي مشكلة كبيرة، وكم مرة يكون الواحد قرر أنه يبيع أو يشتري سهم لكن أغلقت السوق ولم يستطع إنجاز لمعايير الجائزة. أما بالنسبة لجائزة الطب فكان التركيز على العلاجات الإعاقة الطبية وفاز بها البروفيسور جيري مندل من فالتواضع هو أن تعتز وتثق بنفسك ولكن دون تفخر أو غرور، بحيث يحدد الخبراء الفرق بين الغرور والاعتزاز، في أن الأول يسبب الألم للآخرين بينما الثاني لا. ممكن ما تلحقش. حد فكر في المعنى ده؟ أي حد بيسمعني دلوقتي يقول لك ممكن ما تلحقش، وأنا ممكن ما تلحقش. ناس كتير كانت مقيمة على ذنب عظيم ما لحقتش تتوب منه. ناس كتير ماتوا وهم بيعصوا ربنا. ياما سيدنا إبراهيم دعا أبوه للإيمان لكن ما لحقش يتوب ومات على الكفر. فيجي يوم القيامة يقول لسيدنا إبراهيم اليوم أطيعك ولا أعصيك أبدا. خلاص فات الأوان. فرعون اتأخر وما لحقش يتوب، ما كانش معاه النصيب، كان متأخر حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من prepare المسلمين. your breakfast وقد عصيت الرب وكنت من المفسدين فاليوم Kasi ano pala. Yala, we prepare her breakfast. She's awake. Paalam na muna. Masalam. Bye everyone. Take care po mga kasolo. Ingat palagi. Samahan kayo ng Panginoon palagi. Masalama.